Hi everyone! Welcome back sa aking YouTube channel. So guys, kamusta na kayo guys? So by the way, my name is Sam, aka hashtag Biherong Becky. And for today guys, meron lang tayong, alam mo yun, nakakalokang pag-uusapan, no? So, trending kasi ito ngayon sa social media. So, kung nabalitaan nyo na guys, yung mag-asawa, yung couple na ikinasal sa, ang venue nila ay sa cemetery. And then, ang motif ng kanilang kulay ay color black. So, mag-asawang si Ronald at Marilinda. So, nung chinek ko guys, sa social media, so talagang, iba-iba talaga yung mga komento ng mga tao. So, by the way guys, kung gusto niyo ma-search yung kwento na yon, type nyo lang guys yung Alaminos channel. So lalabas na siya doon kasi yun yung nag-cover ng kanilang, alam mo yun, yung nag-publicize ng kanilang wedding. So syempre 'di ba, kakaiba. Hindi siya common kasi usually ang mga kasal sa simbahan or by the beach at sa mga magagandang lugar, kaakit-akit So bakit itong dalawa napili sa sementeryo tapos kulay black pa? So, nakakaloka pa guys yung cake nila no, na kinilabutan ako kasi yung alam mo para siyang may blood na ewan, may puti tsaka itim na nakakatakot talaga. So I found it like talagang kinilabutan ako, creepy, and at the same time very intriguing. So syempre 'di ba, ganong kasal buong buhay ko. Ngayon lang ako nakarinig na ganong kasal na sa sementeryo, tapos kulay black pa yung kanilang motif. So ito na nga. Disclaimer lang guys, sa sarili kong opinion lang to. So it's up sa inyo kung ano yung idea nyo, no? Sa ginawa ng mag-asawang to, bakit nila naisip doon magpakasal. So, unang katanungan, bakit kaya doon ginanap yung kanilang wedding? Bakit sa cemetery? So, there must be something behind na yung couple may nais talagang iparating sa mga tao. Some people say na it's possibly more on publicity, no? But I don't think so. Publicity kasi, makikita mo naman yung kanilang kasal ay talagang bongga. So, it means meron silang capability, may may pera. So, for the sake of publicity lang, no? For what? I mean, 'di ba? And then, yun ang paniniwala ko, mayroong nais iparating itong mag-asawa na to, no? So, ayun, gamitan lang natin siya guys ng critical analysis at let's try to think, no? Between the lines. 'Di ba? First, bakit black ang motif, no? So, ano nga ba ang kulay black? What is the representation of color black? So, as we all know, ang black, it represents, diba, hardships, trials, sins, and even death. Agree? So again, hardships, trials, sins, and even death, and the like. No? So yun ang para sa akin yung representation, no? So, here's the thing, bakit black? No? Ang ibig ipakahulugan niya, so ng kanilang motive. So I have come to think this way na after marriage or wedding, 'di ba guys, maraming pagsubok na darating, no? Ang couple, marami silang pagsubok na kakaharapin sa kanilang pagsasama. So kaya black kasi ang daming doon pa lang kasi 'di ba, daming trials. Ang mag-asawa, 'di ba, akala natin, 'di ba, na ang pag-aasawa nga hindi kaning iluluwa, no? Ay pag mainit, kapag nainitan ka ay iluluwa mo, hindi ganon. So, yan ang kaakibat ng pag-aasawa. So, may mga challenges, no, after ng inyong wedding, after ng inyong marriage. Now, 'di ba guys, kahit kasal na kayo, posible na may nakatago pa ding kasalanan na hindi ninyo nire-reveal sa inyong partner. Kaya nga black eh. So mayroon yung
merong mga nakatagong sekreto, no? And magugulat ka na lang, nalaman mo, kasal na kayo. And then, di ba, ano ka na, mahirapan ka ng i-disregard yung tao na yun sa buhay mo kasi wala na, nakatali na kayo eh. So kaya, yun yung representation sa akin ng kulay black, no? So may mga hidden sins kayo possible sa isa't isa, no? So ganun ang interpretation ko, guys, ha. So kapag nagsama na kayo, doon pa lang lalabas din minsan ang tunay na kulay ng iyong partner. So maaring ang lalaki pala ay nakakaloka, nananakit pala siya, or 'di ba, babaero pala siya. So ang dami ng mga trials na inyong kakaharapin, no? So hindi nagtatapos yun sa kasal nyo. Kaya kulay black, no, yun ang representation nun, no? Kasi may mga nakatago pa kayong pag-uugali sa isa't isa, no? At dahil na yun sa mga sekreto at nakatago ninyong pag-uugali sa isa't isa, ang inyong marriage life ay magiging impyerno ang buhay, no? So, 'di ba? So magiging punong-puno ng mga challenges, 'di ba? Kaya what will happen? 'Di ba? Kaya maraming pamilya, kasal pa sila, naghihiwalay, no? So nagsasakitan, etc. No? Kasi walang assurance na kahit kasal kayo ay happy ending na kayo. Now, bakit naman sa cemetery ginanap? So, mayroon pa rin akong alam mo yon, naisip na reason behind bakit naisip ng mag-asawa na yun. May nais silang iparating sa atin, sa mga tao. So, cemetery, as we all know, that's a place ng himlaya, no? Yung mga namayapa. So, ganito yun, guys, ang aking interpretation, ano? Kapag hindi talaga nanaig ang pagmamahala ninyo sa isa't isa, ito'y magtatapos sa hiwalayan or worse to worse cases, kasawian pa, no? So, halimbawa, yung inyong partner, babae or lalaki, nangaliwa, di ba? Nagselos, and then pwedeng mauwi pa to sa kamatayan. So, yun ang representation kung bakit sa cemetery, no? So, dahil sa hindi ninyong magandang pagsasama, no? Or magkaroon pa kayo ng mga anak, no? Iiwanan ng lalaki, yung babae naman iiwanan ng lalaki, kawawa, no? So, naghihiwalay. So, mamamatay yung inyong pagmamahalan. So, kaya yun ang representation sa akin ng cemetery, no? Hiwalayan or worse pa, kasawian. So, guys, it's a sad reality but that's true, no? Na ang marriage, it does not stop there sa inyong wedding, because after the wedding, here comes challenges in your life, and it depends on you, both of you, how will you handle your marriage life, no? So therefore, dapat andoon talaga yung true love para sa isa't isa, para maging strong at maging kayo hanggang sa huli, that despite the circumstances in life, no, kayang-kaya nyo basta andoon yung love, kasi nga love conquers all, no? So I hope, guys, naiparating ko yung message sa inyo. Gusto ko yung ganito mga topic kasi talagang it really, squeeze out your brain, no? Mag-iisip ka talaga. So just one more thing, no? When I was in college, so isa sa mga story, guys, na natakal namin, try to search yung title niya, The Ministers of Black Veil. Again, The Ministers of Black Veil. So Veil, V-E-I-L. No, written by Nathaniel Hawthorne. So the minister, no, si Hooper, I think. The minister, sa story yun, guys, the minister uses black veil to cover his face when he's giving sermon. So and even to his death, no, his face was not revealed. So the message of the story,
na ang tao ay may nakatagong kasalanan and even to his death, no, ay walang nakakaalam. So, ganun yun guys, no. So, even yung story na to guys, no, he allows the readers to interpret. So, parang ganito rin yung sa kasal na yon. Hinayaan nila tayo na i-interpret natin kung bakit black yung kanilang motive ng kanilang kasal, no, yung kanilang wedding, at bakit sa cemetery ginanap. So, yun ang aking interpretation, guys. It's up sa inyo, guys, kung mag-agree kayo, but this is just my own opinion. Okay? So, yun lang, guys. Maraming salamat sa inyong panonood sa aking YouTube channel. Thank you so much for the continuous, patronizing on my YouTube channel. Mabuhay kayo at mabuhay tayo.